Magandang gabi po sa inyo muli mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa amang parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na tayo po ay ingatan at iligtas sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan lang po natin ngayon ay magkokomento lang uli ako tungkol po dun sa pinost ko o nung nakaraan, which is episode number 44 regarding heinous crime sa Quezon. So yun pa rin po ang aking itatopic ngayon, na bali ang latest o update ngayon po sa nangyaring heinous crime na yan ay umamin na po yung nakatatandang kapatid na sila nga po ang gumawa ng crime o heinous crime na yan sa kanilang kapatid at dun sa pamangkin nila na kauwi lamang ng Japan po, mga kababayan. So parang lumalabas na itong babaeng pinatay at saka yung anak ay matagal nanirahan sa Japan at yung anak ay anak po yun ng isang Hapon po, mga kababayan. So nagdadalamhati rin ang kanyang kamag-anak doon dahil sa pagkawala po ng mag-ina, mga kababayan. So parang lumalabas po, mga kababayan, ay apat po ang suspect, yung mag-asawa nga po, at saka meron pa pong dalawa. So bali yung tatlong lalaki na kasabot dun sa pagpatay ay at large pa po, mga kababayan. So hinahanap pa po sila at yung kapatid na babae na isa sa gumawa ng heinous crime na yan, mga kababayan, ay umamin na po. At natagpuan nga po yan. At kaya nga umamin yan, mga kababayan, kasi nga natagpuan po yung bangkay ng dalawa doon po sa likuran, sa backyard ng bahay po nung nasabing babae na may kinalaman sa pagpatay. So bali ang lumalabas po, mga kababayan, ang lumalabas na main motive dito po ay pera ang pinag-uusapan. Dahil ayon sa investigation ng mga pulis, itong balikbayan po ay meron pong malaking halagang pera. I think around 5 million po, para ibabayad nga po yun doon sa house and lot na kinuha po dyan po sa lugar po ng Tayabas, Quezon, mga kababayan. So makikita po ninyo, mga kababayan, yung heinous crime ay ang bottom line pa rin po is love of money, na palagi kong sinasabi sa inyo na crime and corruption will never end and will continue forever habang ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang. Kasi nga po palagi po na involved po dyan ang love of money, mga kababayan, na sinabi na rin po ng Biblia na the root of all evil thing is love of money. So dyan po kinuha ang concept ng laser po, mga kababayan. Kaya nga po ang laser course of Fortress po ay nakadesign po yan sa mga ganyang mga situation na crimes na involve po ang love of money, mga kababayan. Kaya nga dalawa lamang po ang kategory ng crime na involve po ang money at crime na hindi po involve ang money o in love of money. Napakarami pong mga crimes na involve po ang money, pero yung mga crime na hindi involve ang money, kukunti lamang po yun, mga kababayan. So madalas yung mga nakikita ninyong mga crime na lumalabas sa mga social media, mga heinous crime, ay lahat po ay tumuturo sa greed or love of money, mga kababayan. So yan lamang po. At again ay mag-iingat na lang po tayo, mga kababayan, dahil magpapatuloy po ang crimes and corruption.
Hindi po yan hihinto habang ang mga batas po ay tawag nangungusap lamang. So we need laser consultaportres mga kababayan na bukod sa nangungusap, ito po ay nakakakita po ng crimes and corruption in real time sa buong population at landmass ng bansa. Kaya nga, once na ipatupad po ito ng isang wisdom independent president, ay kaagad-agad or 100% ay mawawakasan na po ang mga crimes and corruption, lalo na yung mga involved ang love of money, mga kababayan. So, ang may papayo ko lang po habang wala pa po ang laser consultaportres ay mag-ingat po tayo lahat. Maging alisto po, maging matalino sa kapaligiran, everything lahat. Ayusin, ilock ng mabuti ang mga pintuan po, mga kababayan. At siguraduhin makakatulong din po ang mga CCTV. So, at saka yung alarm system po, mga kababayan. So, yun lamang po at ingatan po tayo ng Diyos, mga kababayan. Salamat po.